Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. No, ilagay mo yan sa loob ng opisina ko. Pigil ko sa pagbalik nito ng bulaklak sa kung sino man ang nagpabigay nito. Sinaman ko ng tingin si James. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Samantha. Ipababalik mo yan sa may-ari o ipabubugbog ko sa mga bodyguards ko kung sino man ang nagpabigay sa'yo ng pangit na bulaklak na yan. Hindi ko alam kung anong pinuputok ng butchi mo. Pero tandaan mo na sa teritoryo kita, James. Kaya ako ang masusunod dito at hindi ikaw. Lumapit siya sa akin. Nakakalokong ngisi ang sumilay sa mga labi nito. At baka nakakalimutan mong asawa kita at may karapatan akong gawin ang lahat ng gusto ko. Narinig ko ang iilang singhap ng may mga nakakarinig sa amin. Mabuti na lang at medyo malayo kami sa mga customer. Nakita ko rin ang paglaki ng mga mata ni Shai nang dahil sa narinig nito. At ako man ay hindi makapaniwala sa sinabi ni James. At talagang pinagdiinan niya pa ang pagkakasabi ng asawa. Kinuha niya ang bulaklak at itinapon ito sa malapit na basurahan. Napasinghap ako sa ginawa niya. Napakabastos ng lalaking ito. Tinanggal nito ang suot na apron saka lumapit siya sa akin. At sa pilitang tinanggal ang suot kong apron. Hindi ako nakapag-react dahil sa bilis ng mga pangyayari. Agad niya akong kinaladkad palabas nang hindi malang nakapagpaalam sa mga tauhan ko. James, naiwan ko sa loob ng opisina ang bag ko. Parang wala itong narinig at diretso lang sa sasakyan na ginagamit ko mula sa mga koleksyon niya. Stay inside the car. Babalik lang ako upang kunin ang mga gamit mo. Tinawag nito ang isa sa mga nakasunod sa aming bodyguards niya. Bantayan mo siya. Babalik lang ako sa loob at kukunin ko ang bag niya. Ilang minuto lang ang lumipas nang bumalik ito. Akin na nga yung bag ko at bumalik ka na sa sasakyan mo. At sino nagsabi sa iyo na ikaw ang magmamaneho? Baka nakakalimutan mo na ninakaw mo ang sasakyan ko nang walang pahintulot mula sa akin. And you know, it is my favorite car. Tukoy nito. Saudi Spider niya. Hindi ko ninanakaw ang sasakyan mo, no? Depensa ko naman sa sarili ko. Kung makapagbenta ka sa akin, akala mo ninakaw ko talaga. Whatever. Ibigay mo sa akin ang susi at ako magmamaneho. Kabalyang inabot ko sa kanya ang susi. Pinaandar niya ang makina at lumabas kami ng shop. Paano mo na lamang nasa coffee shop ako? Hindi ko naman nabanggit sa kanya ang tungkol sa bagay na to. Dahil naglagay ako ng tracking device sa sasakyan ko, Samantha. Busy siya sa pagmamaneho. At hindi malang ako sinusulyapan kahit isang segundo. James is always be James. Please tell me. Hindi mo ako pinapapasok sa opisina mo, James. I was in panic nang makita ko ang malaking ruwis na nakasulat sa isang matayog na gusali. Hindi ako sinagot sa tanong ko hanggang sa nakaparada na ang sasakyan niya sa harap ng kanyang kumpanya. Hindi ko alam kung alam ba sa kumpanya niya na may asawa na siya. Iilan lang kasi ang taong kilala ko na dumalo sa araw ng kasal namin noon. Kaibigan at iilang kamag-anak lang ni James ang bisita namin noon. At sa ilang taon na pagsasama namin ni James, hindi niya ako dinadala sa opisina niya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon
na makakapasok ako sa kumpanya niya. Samantha! Sigaw nito sa pangalan ko mula sa labas. Nakatingin din sa amin ang security guard at iilang tao na nasa loob ng building. Wala akong nagawa kundi buksan ang pintuan at lumabas. James, pwede bang sa bahay na lang kita hintayin? No, alam kong tatakasan mo na naman ako at ang mga bodyguard sa oras na nasa bahay kita dalhin. Tumalikod na ito at nauna nang lumakad papasok sa building. Dumapo agad sa amin ang mga mata pagkapasok pa lang namin ng building. Baka iniisip nila kung sino ako. Lahat ng empleyado na nadadaanan namin ay binabati si James. Yumuyuko pa ang iba bilang paggalang dito. Totoo namang makapangyarihang tao si James. Sumakay kami sa elevator na para lang sa kanya. In short, personal elevator niya yun. Hindi kami nag-uusap hanggang sa makarating kami sa opisina niya. Nang makarating kami sa palapag na sa tingin ko ay opisina niya, medyo may edad na babae ang agad na sumalubong sa amin at binati nito si James ng magandang umaga. Sekretary niya siguro yun. Carla, meet my wife, Samantha. Napabalikwas ako sa sinabi ni James at hindi ako nakapag-expect na ipapakilala niya ako bilang asawa niya. Nakita ko rin ang gulat sa mata ng babae pero isinantabi nito ang nalaman at ngumiti sa akin ng malapad. Ikinagagala ko po kayo makilala, ma'am. Magilaw na bati nito sa akin. Nakipagkamay ako sa kanya at ngumiti din. Sir, nasa loob po ang mga kaibigan ninyo. Ang huling pagkakataon na nakita ko ang mga kaibigan niya ay nung huling kaarawan ni John. Ilang buwan na din, hindi ko alam kung anong sasabihin ko or gagawin ko sa oras na makaharap ko sila. Dahil alam kong alam nila ang nangyari sa pagitan namin ni James, nandiyan ang matalik na kaibigan niya. Nasa likod ako nito nang binuksan nito ang pintuan. And speaking of the devil, yun ang una kong narinig pagkapasok namin. At doon nakaupo na parang hari sa loob ng opisina ni James, si Clyde, Jack at Sus. Anong ginagawa niyo dito? Hindi makapaniwalang tanong ni James sa kanila. Hindi din ako nag-e-expect na nandito sila. Dahil halos nasa labas ng Pilipinas na silang lahat nakatira. Hindi nila pinansin ang sinasabi naman ni James. Medyo nagulat pa nga ako nang sa akin sila nakatingin. At sabay silang tatlo na lumapit sa akin. Samantha, masiglang tawag nila sa pangalan ko. Hindi naman ako super close sa kanila pero kilala ko sila ng husto. Akmang yayakapin naman ako ni Zeus, ang pinakamakulit sa kanila, nang bigla itong itinulak ni James. Ano ba yang? At umakto pa ito na parang nasasaktan. Back off, Zeus. Matigas na sabi nito kay Zeus. Mukhang may nagsiselos ah. Tutuhanan na ba itong sa inyo? Si Clyde ang nagtanong niyan. At hindi ko inaasahan ang tanong nito. Ito ang sinasabi ko. Paano kung tanungin nila kami sa estado ng relasyon namin? At wala akong maisagot. Napatingin naman ako sa mukha ni James para humingi ng tulong pero iba ang nakikita ko sa ekspresyon ng mukha nito. Sa halip na sagutin nito ang tanong ni Clyde, ay ginugol na lang nito ang mga mata sa pagtipa ng kung ano sa laptop nito. Iisipin ko rin na nagsiselo si James. Dahil sa inaasta ko pero alam ko ang totoo. Hindi niya ako mahal. Lagi niya sa akin ipinamumukha iyon at alam ko rin na wala sa kanya ang salitang selos para sa akin. Pinaupo ako nito sa tabi nito. Umupo rin si Jack sa upuan na nasa harap ko at hindi inaalis ang mga mata sa akin.
Nakadukwang ito sa lamesa. Bakit ang ganda mo, Samantha? Totoo ka ba? Dahil kada makikita kita, mas lalo ka pang gumaganda. Kilala ko naman si Jack. Siya ang Casanova sa grupo. Kaya hindi ako nagpapapaniwala sa mga sinasabi niya. Binato naman ito ni James ng lapis. Mabuti na lang at nakaiwas ito. Narinig kong tumawa ang tatlo sa ginawa ni James. At nang nilingon ko si James, masama ang tingin niya sa mga kaibigan. Kakaiba ang ikinikilos ni James lately. At hindi ko alam kung bakit. And where's our baby boy? Tukoy naman ni Clyde kay Jan. Matutuwa si Jan kung malaman nilang nandito ang tatlo niyang tito. Jan loves them. Oo nga, bakit hindi niyo kasama ang anak namin? Parang bata na sabi naman ni Jack. Marami akong pasalubong sa kanya. Nakangiting sabi nito. Gusto nilang ini-spoil nila si Jan. Halos kada uwi nila ng Pilipinas ay palaging may mamahaling laruan ang anak ko. Nasa bahay nila James si Jan ngayon pero susunduin namin siya mamayang hapon. Sagot ko kay Jack sa tanong nito since wala naman sa mood si James na sagutin ito. Kahit isip bata si Jack minsan, isa naman siya sa mga sikat na neurologist sa US at may sarili na rin siyang hospital. Si Clyde naman ay piloto siya na nagmamay-ari ng Cloud Airlines at si Sus naman ay isang sikat na car racer at nagbebenta din siya ng mamahaling sasakyan. Isa siya sa may pinakamalaking car shop sa Pilipinas ngayon. Abala naman si James sa pagtitipa sa kanyang laptop. Kaya naman ako na lang ang kumakausap sa mga kaibigan niya. Samantha, pwede mo ba kaming ipagluto ng adobo sa bahay niyo? Tanong naman ni Clyde sa akin. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Sasagot na sana ako sa kanya nang pigilan kami ni James. No, hindi pwede sa bahay ko, no? Kumunot ang noo ko sa sinabi naman ni James. At kailan niya pa pinagbabawalan ang mga kaibigan niyang pumunta sa bahay? Ididadalhin na lang namin si Samantha sa kondo ni Zeus para doon magluto ng adobo. Uwi ka naman ni Jack. At bakit naman sa kondo ko? Kung sa kondo na lang kaya ni Clyde, since siya naman talaga ang nag-request ng adobo kay Samantha. Sagot naman ni Zeus kay Jack. Naguguluhan talaga ako sa kanilang tatlo. Seryoso? At sino nagsabi sa inyo na papayag ako? Kunot noong tanong naman ni James. Saka bakit pa kayo nandito? Hindi kayo susugod sa opisina ko nang walang dahilan, hindi ba? At natigilan naman ang tatlo sa sinabi ni James. So may dahilan nga kung bakit sila nandito. Magpapakasal na ako. Katahimikan ang namagitan. At sa kasamaang palad, sinong baliw naman na babae ang pumatol sa'yo, Jack? Napatawa naman ang tatlo, si Clyde at si Zeus, sa tanong naman ni James. Si Bella, ang reyna ng mga yelo. My God, hindi ko alam kung pinaparasuhan ba talaga ako ng Diyos sa mga kasalanan na gawa ko. Sa dami ng babaeng pwede kong buntisin siya, bakit siya pa? Alam niyo naman siguro na hindi kami nagkakasundo ng babaeng yon. Ang Amazona pa ng ugali, parang asal kalye. Nagtawanan ang lahat sa biglang pagsabog naman ni Jack. Pati si James ang natawa na din sa sinabi ni Jack. Kilala ko naman si Bella. Namit ko na siya dati pa. Jack and Bella are childhood enemy. Hanggang sa lumaki silang dalawa ay ganun pa rin walang pinagbago. Pulis din naman kasi si Bella. Kaya naman parating tiklop si Jack kapag tinatakot siya na Bella ng baril. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanilang dalawa o kung bakit sila nagpakasal sa isa't isa. Hindi ko ito kwento. Habang nasa kaligitnaan kami sa pakikinig kay Jack nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina ni James.
si Ate Camila.